Inviting you once again, dear brothers and sisters, to our study on the Word of God, and inviting you in this program. Jesus is coming very soon. So, in my last vlog, I narrated to you in a short way, o sinalita ko sa inyo sa maikling pagsalaysay o maikling information tungkol sa itinuturo ko sa inyo na ang tatlong pinakaimportanting mangyayari sa sinasabi ng salita ng Diyos na the last days. At sabi ko sa inyo, itong tatlong importanteng bagay na mangyayari sa last days ay itong pagparito ng ating Panginoong Hesus at kukunin niya ang kanyang mga Kristiyano o mga believers sa kanya, at itong doctrine na ito ay sinasabi natin na ito ang sinasabi ng nagtuturo ng salita ng Diyos na rapture. At ang ikalawang susunod na mangyari ay itong sinabi natin na paglabas o paglitaw ng itong Antikristo, at pagkatapos nitong paglitaw ng Antikristo at siya ay maghari dito sa mundo ng maikling panahon, at after yung paghahari ng Antikristo ay babalik ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo at i-establish niya ang kanyang kaharian na itong tinutukoy natin na 1,000 years of 1,000 years reign of Christ. At tinalakay natin ang judgment ng Diablo na itong symbolized in Revelation as the dragon, at itong Antichrist na symbolized as the beast, at itong sinasalita ng Revelation na false prophet. So ngayon gusto kong isalaysay sa inyo kung ano ang mangyayari sa sinasabi nating rapture kung ang ating Panginoong Hesus ay mabalik dito sa mundo. Sa ngayon ay hindi natin maintindihan kung ano ang nangyayari dito sa mundo. Maraming pangyayari dito sa mundo na hindi natin maintindihan, kagaya ng mga maraming calamities na nangyayari, at kagaya din itong inflations dahil sa pag-aaway ng mga nasyon, the wars between nations. Ang sabi ng Bible na there will be wars, kingdom against kingdom and nation against nation. Mangyayari yon. Pero ang pagbalik ng ating Panginoong Hesus ay wala talagang final na sign upang matukoy natin na talagang andito na darating na ang Panginoong Hesus. O ibig kong sabihin ay wala talagang appointed period of time na
o itong taon na natukoy kung ano ang taon, ano ang pitsa na ang Panginoong Hesus ay darating. Sapagkat sabi nga ng ating Panginoong Hesus na ang kanyang pagdating ay parang magnanakaw, like a thief na walang pahintulot o walang, ibig kong sabihin, walang pagsasabi. It will just happen at any time. So kagaya ng panahon ni Noah at kagaya ng panahon ni itong si Lot, iyon ang sinabi ng ating Panginoong Hesus ang significance or example ng kanyang pagdating dito sa mundo. Kaya't walang nakakaalam. Pero ang pagdating ng Panginoong Hesus ay talagang mangyari at mangyari dahil sa mga sinyalis na nakikita natin na nangyayari sa ngayon. Kaya't ang gagawin lang ng mga Kristiyano o mga naniniwala sa ating Panginoong Hesus ay kailangan silang mag-ready para at any time na babalik ang ating Panginoong Hesus ay we will always be ready. So iyon ang advice ng salita ng Diyos sa atin. Ngayon, gusto kong isalaysay kung paano itong rapture na mangyayari. At gusto kong isalaysay sa inyo ang matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 17. At dito isinalaysay kung paano ang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Gusto ko pong basahin sa inyo sa dito sa Biblia. Basahin ko sa English. Sabi dito, verse 13, "But I do not want you to be ignorant, brothers, concerning those who have fallen asleep," or ibig sabihin yung mga namatay na Kristiyano, "lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus." O ibig sabihin itong sleep in Jesus, yung namatay na naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Sabi dito, "For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive," ibig sabihin nitong we who are alive and remain, ibig sabihin yung mga Kristiyano na nabubuhay sa pagdating ng Panginoong Hesus. At sabi ito, "We who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep," or those who have died, or Christian people who have died. Sabi dito, "For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive," so ibig sabihin ditong we who are alive, so yung mga Kristiyano na nabubuhay sa pagdating ng Panginoong Hesus, sabi dito, "shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord." So, itong word na ito na translated as caught up ay
ay nanggaling sa Greek word na rapturo. So, ang rapturong ito na Greek word ay na i-translate as rapture or sa English ay caught up. So, kaya't itong pagdating ng ating Panginoong Jesus ay sinasabi nating the rapture. So, ito ang mangyayari sa pagpunta ng Panginoong Jesus dito sa o pag-meet ng pagsalubong ng mga Kristiyano, patay man o buhay, sa ating Panginoong Jesus. At ito ang mangyari. Sabi dito, the Lord Himself will descend from heaven with a shout. Ang Panginoong Jesus mismo ay manggagaling sa kalangitan. So, hindi natin alam kung anong klaseng kalangitan itong panggalingan ng Panginoong Jesus. Sapagkat sa turo ng Biblia, maraming klase ng kalangitan. There are many kinds of heavens. So, hindi lang nag-iisa ang heaven. Kaya't kung sabi dito, kung ating Panginoong Jesus ay manggaling sa kalangitan, ibig sabihin, hindi natin alam kung saan langit siya manggagaling. At sabi dito, with a shout, He will come with a shout, and with the voice of the archangel. At sabi dito, kung pupunta, ang totoong explanation nito ay kung pupunta ang Panginoong Jesus doon sa air, ay isama niya ang mga kaluluwa ng mga namatay. Lahat ng mga namatay ay isama niya sa kanya kung pupunta siya doon sa air. So, sabi nito, sabi nito, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, ibig sabihin, ang meeting place ay in the air. At kung ano itong lugar na in the air ay hindi natin alam. Pero ito ang sinasabi ng Biblia na the Christian people, both the dead and alive, will be caught up or they will be raptured to meet the Lord in the air. So, ang air na yon siguro ay lugar na very special place na pagmimitan ng Panginoong Jesus at ang mga naniniwala sa Kanya. So, hindi natin alam kung anong lugar yung sinasabi dito na in the air. But very probable or very sure na magmimit ang mga Kristiyano at ang Panginoong Jesus doon sa air. So, iyon ang pangyayari kung pupunta sa ikalawang coming ng ating Panginoong Jesus dito sa mundo. Una ay manggagaling siya sa langit at pupunta doon sa air, kung anong lugar na air na yon, at ang mga Kristiyano din dito sa mundo, yung mga namatay na Kristiyano, ang kanilang mga katawan ay sa power ng Panginoong Diyos ay muli silang, they will arise, sabi dito. They will rise up
from the grave or kung saan sila namatay. Sa kapangyarihan ng Diyos ay lahat ng mga namatay na ibig sabihin hindi lahat ng tao na namatay. Ang ibig sabihin lang dito, lahat